Pinilit kong kumalma at labanan ang sariling panlalamig. Kunwari pa akong ngumiti at nagagalak na makilala ang dalawa. Kahit kabado ay sinubukan ko pa rin itong lingunin, na abala na sa pagkuha ng pagkain sa mesa. At hindi ko alam kung maliliit ako sa sarili ko matapos itong humarap. May katangkaran ng babae at balingkinita ng katawan. Morena at kulot ang buhok na abot balikat lang. Pantay at puti ang mga ngipin. Maganda rin ang hulma ng kilay niya. Nilingon ko si Kian. Kumakain na ito at akala mo'y hindi napukaw ang atensyon niya kanina. "Ate Mila, dito!" Muling sigaw ni May. Lumapit ang babae ngunit bumilis ang lakad niya matapos makita si Kian na nasa pagkain ng atensyon. Nanahimik ako at yumuko na lamang sa sariling plato. "Salamat, May." "Hello, Sir Kian." Malambing na bati nito. "Pwede pong makiupo?" Humina ang boses nito matapos akong malingunan. May katanungan sa tingin niya at nilingon sila Nikki. Kita ko pang tumaas ang isang kilay niya habang naghihintay ng sagot. "Si Ate Preya, kay Sir Kian siya nakatira." Sinundo ko kasi sa paaralan si Preya. Bali walang sagot nito bago ako binalingan ng tingin. Pinanlakihan ko siya ng mata na agad niyang kinaubo. "Ikukuha kita ng tubig. Wait me here." Tumayo ito at agad na iniwan kami. Umayos ako ng upo at sinulyapan si Mila na nakasunod ang tingin kay Kian. Bakit ba halata siya masyado? Crush niya ang boss niya? "Ate Mila, gagawin kitang model sa gown na ginawa ko ha." Si Nikki na humawak pa sa kamay niya na halos ikinagulat nito. Nakalingon pa kasi ito kay Kian nang kuhanin ang kanyang atensyon. Lumikot ang tingin nito at iniwasan ang mariing titig ko. "Sige, kailan ba?" Nag-apiran ng tatlo at ngumiti ng malapad sa pagsang-ayon niya. "Sa intrams namin ate, alam ko Judge si Sir Kian doon." Kinilig si Nikki sa huling sinabi niya. Lumawak ang ngiti ng babae at tila kumbinsido na. Narinig lang ang pangalan ni Kian ay hindi na humindi. Sa bagay, mukha namang may laban siya kung sa pageant ang labanan. Hindi ko maiwasang manguso at ikumpara ang sarili sa kanya. Maputi lang ako ngunit hindi naman pang Miss Universe. Nilaro ko ang pagkain sa plato ko upang hindi na bumalik ang atensyon ko roon. Kunwari ay hindi ako makasunod at pawang sila lamang ang nagkakaintindihan. Ngunit sa loob ko'y binibigyan ko na agad ng punto si Mila. Nawala lamang talaga ang atensyon ko sa kanila matapos maramdaman ang presensya sa gilid ko. "Here." May naglapag ng baso sa tabi ng plato ko. "Okay lang bang lumipat muna ako ng mesa?" Dumukwang siya at hinuli ang tingin ko. Humawak pa ang isang kamay niya sa sandalan ng upuan. Hindi ko tuloy maiwasang mailang. Lalo pat nahuli nitong atensyon nila Nikki. Naglumikot ang aking tingin bago tumikhim. "Sige, pero huwag kang magpakalasing." "May pasok pa ako bukas. Maaga tayong uuwi." Bali walang pagsang-ayon nito. Hindi naman niya kailangan magpaalam. Hindi ko naman din siya pwedeng bawalan. What happened to us was just a one-night stand. And what he's doing now is beyond that. And I don't think it should be labeled if there's another girl crushing on him. Of course, sandali lang ako. Wait me here. Bahagya pa akong nagulat matapos ako natunghalikan sa sentido. Napakurap at tila nahuli sa akto. Galawang Sir Kian. Hagik-hik ni Leia. Namulang magkabilang pisngi ko at agad siyang sinuway. "Leia, baka marinig niya." Pinanlisikan ko pa ng matang dalagita at pilit sinuway. "Tapos sabi mo hindi kayo mag-asawa. Ang sweet niyo kaya?" Tukso pa ni Nikki. Napailing ako at walang magawa kundi ang pasimpleng ngumiti kasabay sila. Natigil lang kami matapos malaglag ang kutsara ni Mila sa mesa. Napalingon pa kaming lahat sa kanya. Wala itong ngiti sa labi at tila aburido. "Sorry, kukuha lang akong bago." Agad itong tumayo at dumiretso sa loob bahay. Napatahimik na lamang ako. Natahimik din sila Nikki, ngunit pasimple pa rin kinikilig. Sinuway ko pa sila at sinabing nakahihiya kay Mila. Nilingon ko pa kung babalik pa ang dalaga ngunit hindi na ito bumalik sa mesa. Nakakwentuhan ko lang sila Nikki at hinihintay na magyayang umuwi si Kian. Napabuga ako ng malalim na hininga at marahang sinuklay ang buhok ko. Ni minsan ay hindi ko naisip na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Pero ngayon gusto ko na lamang iumpog ang sarili at bawiin ang lahat ng pangyayari. "Puslit tayo ng lambanog, Nikki." Dinig kong bulong ni May. Kumunot ang noo ko at sinaway sila agad. "Bata pa kayo. Hindi pa pwede yun."
Napanguso sila at napabuga ng hininga. Ngunit umaliwalas din ang tingin at sabay-sabay pang nakamasid sa likod ko. Mas lumalim ang kunot ng noo ko at hindi maintindihan ang reaksyon nila. Uwi na tayo? Muntik na akong mapasigaw nang maramdaman ng mga kamay niya sa balikat ko. Napahawak na lamang ako sa dibdib at napapikit ng mariin. Kanina hinihintay ko siya, ngunit ngayon ay parang ayaw ko pa munang umuwi. Kaya lang ay gabi na. Tapos na kayo? Agad akong tumayo na ikinalaglag ng mga kamay niya. Ang kaso ay lumipat yun sa bewang ko na ikinahagik-hik ng 3. Nakagat kong ibabang labi at pinigilan ng sariling suwayin sila. Uwi na tayo. Bulong niya sa tenga ko na ikinahawak ko sa braso niya. Tumikhim ako at nagpaalam sa 3 na kinikilig pang tumango. Napailing ako at nagpaalam na rin kina Mang Isko. Madami kang ininom? Lingon ko sa kanya sa driver's seat. At hindi ko alam kung bakit lumapit ako at inamoy siya ng bahagya. Amoy alak ngunit hindi naman sobra. Tila winisik lamang iyon upang kumapit ang amoy sa kanya. Hindi siya umatras at tiningnan lamang ako sa mata. Natigilan ako at napaatras. Sakto lang, fasten your seatbelt. Bumaba pa ang tingin niya sa seatbelt ko. Mabilis kong inayos ang seatbelt at umiwas ng tingin. Mabagal siya nagmaneho pero dahil malapit lang ay mabilis lang kaming nakauwi. Tumigil ang sasakyan at mabilis akong lumabas doon. Di kinaya ng katahimikan at maaari niyang gawin. Ngunit hinintay ko pa siyang makababa. Mukha naman itong maayos ngunit tila lasing na ang galaw. Bahagya pang gumigewang. Ang bilis naman niyang malasing. Nangunot man ang noo ko ay dinaluhan ko rin ito at agad na inalalayan sa paglalakad. Umakbay pa ito at binigay ang bigat sa akin. Akala ko ba sakto lang? Sermon ko. Mabuti na lang pala't nakauwi pa kami ng ligtas. Kung hindi ay iiwanan ko siya doon at bahala na si Mila sa kanya. Lambanog kasi darling. Sagot niya. Napirmi ang mga labi ko sa tinawag niya. Lasing na nga. Napahilot na lang ako sa sentido at mahigpit siyang inalalayan. Dumiretso kami sa kwarto niya at pabagsak ko siyang binitiwan sa kama. Inalis ko rin ang sapatos niya at medyas. Tumayo ako at hinagod ito ng tingin. Nakapikit ito at inaalis ang t-shirt niya. Nalulukot pa ang mukha nito matapos mahirapan sa paghubad sa damit niya. Napailing ako at tinulungan itong alisin iyon sa bandang ulo niya. Lumuhod ako sa kama sa gilid niya. Sigurado akong hindi naman siya lasing kanina. Dumukwang pa ako sa bandang tenga niya at bumulong. Hindi ka naman lasing kanina. Lambanog nga kasi darling. Mahinang bulong niya pabalik at marahan pang humarap sa akin. Natigilan ako matapos magtama ang aming mga tingin. Pumunghay ang mga mata niya at hindi hinayaan na umiwas ako ng tingin. Muling bumuka ang mga labi niya. Lambanog nga kasi darling. Mas mahinang bigkas niya. Napaingos ako at agad na nahampas ang tiyan niya. Nakanaaray niya na may kasamang tawa ng bahagya. Darling your ass. Pagkatayo ay diretsong banyo niya ang lakad ko. Kumuha ng plangganong may tubig at bimpo. Balak ko siyang punasan para mahimasmasan siya. Hindi yung puro darling ang lumalabas sa bibig niya. Ngunit agad ako natigil sa paglapit sa kama matapos makitang nakaboxer na lang ito. Nakaupo sa gilid ng kama at nakabuka ang mga hita. May hawak na cellphone at nagtitipa. Hindi niya napansing nakalapit na ako sa kanya. Nakita ko pang nag-flash sa screen ng cellphone niya ang tawag ni Mila. Loko talaga. May pa-darling-darling pa. Meron man palang ibang darling. Naiinis kong binitiwan sa kandungan niya ang planggana. Lambanog pala ha. Di ka naman lasing. Huwag mo akong tawagin darling. Tawagan mo yung Mila mo. Inirapan ko siya at mabilis na tumalikod. Preya, sandali! Hindi ko pinakinggan ang tawag niya at binagsak ng malakas ang pinto. Kanina darling, ngayon Preya, buwisit talaga. Good luck. Pagkasabi niya ay sinara ko ng pinto ng kotse niya. Hindi ako agad pumasok sa gate at hinintay pa siyang makaalis. Up until now, I'm still thinking if he really forced me. Paano kung hindi rin niya gusto? Paano kung wala rin siyang alam? I don't know. I will stick to believing it until he shows me evidence of his innocence. Mali pa rin. It is still a crime and should not be romanticized. Ma'am Preya, welcome to our humble faculty room. Niyakap pa ako ng principal at pinakilala sa mga guro roon. Kaunti lang at lahat ay nakangiti. I-brief muna kita, ma'am. Hinayaan ako nitong maayos sa mga gamit ko sa mesa bago nagsalita ulit.
Yung dating PE teacher ay nasa kalagitnaan na ng pagtuturo. Kailangan lang umuwi ng probinsya kaya nag-resign. Bale, ituloy mo na lang daw yung unang nasimulan niya, ma'am. Sige po, ma'am. Basta may records po ng mga estudyante at mga activities na natapos na po nila. Heto, ma'am. Nandyan sa flash drive at mga folders ang records. Paano ba yan? Maiwan na kita. Nandyan na rin yung schedule niya. Madali lang naman hanapin ang room, ma'am. Good luck po and happy teaching. Tumango ako at nagpasalamat. Binuksan ang folder. Unang page nun ay ang schedule niya. Napicturan ko. Sakto lang ang oras para sa unang klase niya. Ang building ay sa senior high, second floor, fourth room. Dinala ko ang aking bag at hinanap ang senior building. May label naman kaya madaling hanapin. In-scan ko ang folder at nakita ang recent activities nila. May mga sticky notes pa kaya madaling masundan. Sinilip ko ang classroom at nakitang magulo sila. Kanya-kanya ng grupo. May mga nagkwekwentuhan. May mga naglalaro ng mobile games. Huminga ako ng malalim bago pumasok sa loob. Hindi ko nakuha ang atensyon nila kaya naman nanahimik ako. Naghintay akong may makakita sa akin at suwayin ng mga kaklase niya. Nilingon ko ang isang binatilyo. Nanlaki ang mga mata nito at kinalabit ang katabi. Puro kalabit lang ang umikot na nakapagpatahimik sa kanila. Are you done, class? I arched my brow and gave them a smirk. Nakita kong may napalunok. Ang isa pa ay nagtago sa likod ng kaklase niya. This feeling gives me satisfaction. Lumabas ako ng mesa. Lumakad sa gitna at tiningnan sila isa-isa. They all appear to be well-educated and wealthy. Halata sa mga planchado nilang uniforme. Tumikhim ako at ngumiti ng bahagya. Hi class! I'm Ma'am Rosie Freya Israel. Ma'am Freya for short. I'm your new PE teacher. I hope we can all get along. Tumango sila. Hindi ko alam kung ako lang o talagang takot sila. You can ask me anything. Bilang icebreaker ay sinabi ko yon. Ma'am, hindi po ba kami mag-i-introduce ng sarili namin? A girl with eyeglasses bravely asked. No need. I have your records. Tinapik ko pa ang folder at ipinakita yun sa kanila. Ma'am, ilang taon na po kayo? 23, have no boyfriend, just got cheated, and I'm not looking for a relationship right now. Nagsigawan sila at ang iba'y suminghap pa na ikinangisi ko. Alam ko kung saan pupunta mga tanong nyo kaya inunahan ko na kayo. May rules po ba kayo, ma'am? Just learn how to respect people and we're good. So anyway, I scanned this folder. I discovered that your previous PE teacher left you on extracurricular activities. Am I right? Tumikwas ang kilay ko at naningkit ang mga mata. Yes po, they said in union. So, paano ba yan? Within 2 weeks, I hope you will prepare a very nice hip-hop dance? Tumawa pa ako sa dulo upang hindi sila masyadong matakot. Ma'am, mapapaibig kita sa ganda ng sayaw namin. Humiyaw ang mga lalaki at nagtutuksuhan. Ngumiti ako at inayos ang bag ko. I'm looking forward to that. Use this time to finalize your ideas. Good day. Nagpaalam sila pabalik at hinayaan na akong umalis. Sa buong araw yata sa ganoon lang umikot. Naghintay ako ng oras sa faculty at binasa-basa ang folder. Ilang beses ko pang tiningnan ang relo sa palapulsuhan ko. Anong oras na wala pa rin si Kian? Hindi ko sigurado kung susunduin niya ako pero kasi sabi niya. Nang pumatak ang alas 5 ay lumabas na ako ng gate. Dismayado ko pang sinuyod ang paligid at paksak ang balikat nang hindi makita ang sasakyan niya. Mag-aabang na lang ako ng jeep. Ma'am, napatingin ako sa gilid at sigurado kung estudyante ko to. Lalo na sa suot niya tong salamin. Diyan po, senior high. Pauwi na po kayong Seb Coco Farm? Tinagilid ko ang aking ulo at tiningnan siyang mabuti. Alam mong doon ako nakatira? Napakamot ito sa batok. Opo, malapit po roon ang bahay namin. Gusto po ba niyong sumabay? Luminga ako at hinanap ang sasakyan nila. Ma'am, jeep lang po. Under maintenance po kasi ang sasakyan ni Papa. Napatango ako. Pinara nito ang jeep na dumaan at pinauna akong sumakay. Thank you, John. Bakit hindi po kayo sinundo ni Sir Kian? Napaayos ako ng upo at napakagat sa labi sa tanong nito. Busy siguro siya sa opisina. Hindi na ito sumagot. Tumingin na lamang sa labas na ikinahinga ko ng maluwag.
Sigurado naman akong busy si Kian. Busy kay Mila. Hanggang sa tricycle ay sabay kami. Manong sa Sabcoco Farm po. Tumango ang driver at tinigil ang sasakyan sa tapat ng malaking gate. Bumaba si John. Pagkatapos ay inalalayan akong bumaba. Thank you, John. Binayad ko na rin maging pamasahin niya na kinahiya pa niya. Kahit mataas ang sandals ko ay nilakad ko ang daan. Namamangha pa sa dami ng bukong nadadaanan. This place feels like a paradise. Kapag napamahal ako rito, gusto kong dito tumira. Napangisi ako matapos maisip na sa lugar lang ako mapapamahal at hindi sa amo. Kian is a no-no. Napapunas ako ng noon nang makita ang bahay niya. Sarado pa yon at maaaring wala pa siya. Dumiretso ako sa rep at nagsalin sa baso ng malamig na tubig. Uhaw ako at mabilis ang tibok ng puso dahil sa pagod. Hindi pa ako nakakapagpahinga ng maayos noong makarinig ng katok. Hinagod ko ng kamay ko ang buhok habang lumalakad palapit sa pinto para kahit papaano ay umayos yun. Banayad kong binuksan ang pinto at hindi na paghandaan ng taong nasa likod niyon. There on her tube top and black pants standing is Mila. Nakalaglag ang buhok nito at may kaunting kolorete sa muka. Kumpara sa itsura ko ngayong haggard, tumikhim ako at mas inayos ang buhok ko. Dumako pa ang tingin ko sa container na hawak niya sa dalawang kamay. Nagluto kasi ako ng menudo. Napasobra kaya naisipan kong ibigay kay Kian. Hindi ako nito tiningnan sa mata. Bagkus ay nanghaba ang leeg niya at pilit tumitingin sa loob. Napataas ang isang kilay ko bago sinara ng bahagya ang pinto. Sakto lang upang katawan ko lang ang magkasya. Napatigil ito at napaangat ng tingin sa akin. Got you. Umingos ito at ikinangisi ko. Sorry, but Kian is not around. Friendly ko pa yung sinabi. Kahit na gusto ko na siyang taasan ng kilay. Napasimangot ito ngunit binalik ang sigla. Ganun ba? Okay lang, pagdating niya, pahanda na lang itong dala ko. Pinilit niyang pinahawak sa akin ang container at ngumiti ng matamis bago ko iwan sa pinto. The nerve! Napatingala ako at napaikot ng mata. Malakas kong sinara ang pinto at diretsyong inilagay sa mesa ng kusina ang dala niya. Tiningnan ko pa yun ng ilang beses bago naisipang buksan. Pumasok ang sarap ng amoy niyon sa ilong ko. Tinitigan ko pang mabuti at magandang hiwa ng mga rekados at karne. Halos oras pa lang ang uwian nila pero nakapaghanda na siya ng ganito. Sinalin ko yun sa mangkok at nilagay sa rep. Iinitin ko na lang mamaya, sayang naman at mukhang masarap. Dumiretso ako sa taas at naligo ulit. Hindi ko alam kung nasaan si Kian at hindi ko rin mahagilap sila Nanay Lina. Nagpasya akong pumunta sa likod bahay. Dinatnan ko pa si Ate Fe na nagsasampay. Preya, bakit? Nilapitan ako nito at nilapag ang baldeng dala. Naamoy ko pang ginamit niyang powder at fabric conditioner. Inip lang sa bahay, ate. Halika, pasok ka muna sa mini bahay namin. Tumawa ito at pinagbuksan ako ng pinto. Wala roon ang asawa niya pero andon ang anak niya. Kate, tabi kayo ni Ate Preya mo. Tinitigan ako ni Kate at nginitian ko. Chubby ito at mahaba ang buhok. May hawak na pangkulay at notebook. Ate, girlfriend ka ni Sir Kian? Bahagyang nanlaki ang mga mata ko sa tanong niya. Sa ilang beses kong narinig ang tanong na yun mula sa iba, ay hindi ko alam na pati bata ay itatanong yun. Agad akong umiling. Hindi, bakit? Bakit ka nakatira sa bahay niya? Inosenteng tanong niya bago ngumuso. Napakamot ako sa noo ko at hindi makahanap ng sagot. Kasi, friends kami. Hindi ko na lang ngunit pinaningkitan ako nito ng tingin. Friends? Talaga ba? Paninigurado pa nito. Sa paningin ko mukha itong tsismosang chikiting. Hinagod ako na to ng tingin mula ulo hanggang paa na ikinataas ng kilay ko.